Hello, magandang, ayoko ko anong oras na ba ngayon? Mga puting lang ko muna. Mag-aalauna na. Yan, parang akala may uulan ng panahon dito sa amin. Ganyan, maghapon, pamula pa ng 20. Hindi lumalabas si Haring Araw. Laging ganyan kakulimlim, mga po. Ay ano nangyari doon sa ano nila? Sa malunggay, nagkalagas-lagas, gawa rin siguro ng ano yan, ng ano yung ulan na walang tigil, walang dahon, para itong malunggay ko rin, wala rin dahon, no? Nagkalagas-lagas, nagkabali-bali. Tapos ngayon, hinahapunan ni Ampalaya, yan, nasuloy na rin naman si malunggay. Wala tuloy ako makuhang talbos ng malunggay, kasi yung nababad sa ulan. Pero ito may malunggay dito, yung pinutol ni Lolo, ayan. May ano yung malunggay. Yan, konting dahon. Pinalabas ko nga para makuha. At ganito naman ngayon ang kalagayan ng aking mga bis, mga apo, ayan. Kahit makulimlim, kasi gawa yan ng bulkan. Nakala mo ulan, pero yan ang ano niyan, gawa ng bulkan. Ano yung napatak-patak lang yung ulan, ngayon walang patak, kaya si Lola nakalabas. Sinasamantala naman nila kahit papan nakakapanguha pa rin sila ng pagkain, kaya makulimlim, mga apo, ang laking bagay din sa kanila yan. At saka alam niyo, mga apo, pag nawala ito, namatay, mawawala na tayo ng pollinator. Yan, kahit ikalilit sa tingin niyo, ay naku, napakalaking bagay ng katulungan yan dito sa ano natin, kapaligiran. Tingnan, dami naman langgam. Ganito mga langgam na ito. Tinitira naman itong, pag tinanggal ko kasi ang takip, sa lakas ng ulan, baka umulan, hindi ko maitin kung ulan. Gawa nga lang yan ng bulkan. Ano, yung talabsik ng ulan dito, kawawa naman, mababasa sila. Kaya nilalagyan ko sa ibabaw ng ano, yan trapal, plastic, para hindi naman mabasa yung ano nila. Kasi yan, nagawa na rin sila ng ano dyan sa isang yan nilalagyan na rin nila ng propolis na pwedeng sundan nila ng brood, mga po. Alam niyo kung ano yung brood? Yun ay mga itlog nila na magiging bis din na katulad niyan, para dumami rin ang honey dito sa aming lugar ng mga nyug. Number 1 yung nyug na pinopolinate ng mga yan. At saka yung papaya, lansones, santol, mangga, sila ang pollinator. Tapos yung mga gulay, ano na lang yun, parang pangalawa na lang nilang pinupuntahan yung mga gulay. Pero malaking katulungan. Alam nyo ba, sa ibang lugar, pag may mga gulay, hinihiram, halimbawa, lugar na, halimbawa itong lugar na to, ano yan, nagtatanim sila ng yung ampalaya. Manghihiram sila ng ilang box, dadalhin doon sa lugar na yun, para magiging mabunga yung mga ampalaya nila. Kung ampalayahan, halimbawa kung ang tanim naman nila pipino, yun, pwede rin. Kasi ang galing talaga nitong kiwot, tong stainless bean na pollinator sa maliliit na bulaklak kagaya ng mangga. Basta lahat ng napakagaling din ng pollinator. Ang Epicirena magaling din naman, at saka yung galing sa ibang bansa. Pero mas magaling talaga to kasi pumupunta ito sa maliliit na bulaklak. Kaya nilang pasukin, katulad ng ampalaya, yan maliliit ang bulaklak. Lalo ng maliit ang bulaklak ng yung mga kalamansi at saka mga lagundi, para dumami ang bunga. Talagang doon sila pumupunta. Yung bayabas, mga po, kape. Pero ang pinaka-paborito daw talaga nitong kiwot ay ang nyog. Maliliit din ang bulaklak na nyog, mga po. Pag hindi pa talaga nabukang maigi, saka lang yan lalaki pag yung naging buko na.
Pero habang bulaklak yan, ang liliit pa talaga nila. Kaya napakaganda sa kapaligiran natin ang stainless bee. Mag-alaga kayo po. Halimbawa, makita nyo yan sa butas ng puno. Yan ay kalimitin na kasi dito sa amin maulan na lugar. Kaya diyan sila pumupunta sa mga puno na may butas. Diyan sila nagbabahay. Gumagawa sila ng colony para hindi sila mababasa kasi napakaulan nga itong lugar namin. Kaya dito, wala kang makikitang katulad sa ibang probinsya, halimbawa sa Bicol. Talagang kahit saan makikita kang kahit sa puno ng nyug na ganyan. Halimbawa may bagin, magbabahay sila dyan. Yung merong orchids na pakpaklawin daw yun, tawag doon sila nagbabahay. Kasi hindi naman doon masyadong maulan dito kasi parang 2 beses nga lang sa loob na isang taon, 2 buwan na walang ulan. Tapos yung mga another buwan na yun, ulan na talaga. Kaya hindi sila nadaming masyado. Kaya talaga dito sa lugar ko, dapat alagaan talaga sila. Ilagay dito sa mga pwestong ganito na hindi sila ng ulan. Kasi ulan ng ulan nga. Hindi sila mababasa. Hindi sila maistorbo. Sila na may sanay na sanay dito sa lugar namin. May namaulan na. Kahit nga may smog ng mga nakarang araw, madilim. Alam nyo ba, nakakapanguha pa rin sila. Kasi sanay na sanay sila sa ulan, sa uyap, dito sa lugar ko. Kailangan lang talaga mailagay sila dito sa mga lugar na ganitong hindi sila mababasa. Hindi ng malakas na hangin. Yun lang ang kailangan. Para din siguro dumami sila dito. Alaga talaga ang kailangan, mga apo. Yun lang, mga apo. Sana may natutunan kayo kay Lola. Bye-bye. Itong lamok na ito, nasingit talaga.